ano man tayo mangyari, tutuloy natin, sir. Ha? Ano man tayo mangyari, tutuloy po natin to. Tutuloy, maski saan tayo mapunta, tutuloy. We will join. Naghahanap na kami ng ibang lugar para makapagsalita. We will join. Malalaman nyo rin mamaya. Pero walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ating testigo. May batas tayo dyan. Ha? Kung tutusin, merong Witness Protection Program. Ngayon, porke ba ang gobyerno ang may anomalya? Gagamitin nila lahat ang lakas ng gobyerno? Palagay ko naman hindi napapayag. Ay, mas malala ito kaysa tatay niya. Ha? Mas malala ito. Dahil ang tatay niya, sakit lang ang problema. Eto, may mental health problem na, sabi ng ate niya. Dahil sa kagagamit na illegal na droga. Ito ho, makikita nyo. Oh, yung mga may pamilyang, may mga membro ng pamilya na biktima ng droga, alam nyo ang sitwasyong yan. Alam nyo kung paano idinudulot na problema sa inyo ang mga anak nyo na biktima ng droga. Ngayon, taong bayan na, buong bansa na ang biktima. Hindi pa ba kayo magigising? Kailan pa kayo magigising? Kung kailan lugmok na tayo? Kasana ang pagiging Pilipino natin. Lahi tayo ni Lapu-Lapu, lahi tayo ni Andres Bonifacio, lahi tayo ni Jose Rizal. Okay, sir, sabi niyo po matutuloy, ano po, sino po yung mga expected na darating ngayon sa kasakali matuloy po? Lahat ng tumitindig sa hustisya at sa katotohanan ay darating. Question? Okay na lang? Salamat po. Hindi kayo makapekto na hindi ka sa mga susunod na pagpapalitan tulad ng fairness level, hindi kayo makapekto sa kanila, sir. Dapat magising na nga tayong taong bayan. Yung Witness Protection Program, patas po yan. Ngayon, ibig sabihin, porke ba ang binubunyag nilang anomalya ay ang gobyerno mismo. Kaya ang kalaban natin ibig sabihin dito, taong gobyerno. Yung namamahala sa gobyerno. Dahil yung gobyerno, itinatag ito para sa tao. Sino nagpapagulo sa gobyerno? Yung nagpapatakbo ngayon. Salamat po, salamat po. Ano tayo dito, anong naging dahilan bakit sinabi ng caretaker sa loob ng event place, hindi daw po matutuloy? Siyempre, kasama yan sa pananakot ng administrasyong ito. Kasama yan sa pagsusuppress. Ayaw na ayaw nila ang kaguluhan sa Senado, hindi ho tungkol sa impeachment. Ang kaguluhan sa Senado, yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon. Si Lacson, ang tagal niyang chairman ng Blue Ribbon, wala siyang ginawa. Ngayon, pumalag na. Ang kapwa niya senador, ngayon sasabihin nila, ginugulo sila ng Cayetano Black. Hindi, kayo ang magulo. Kayong nagtatago, kayong nagpoproteksyon sa magnanakaw sa gobyernong ito, palibasa. Salamat po, salamat po. So ayun, balik tayo sa pwesto. Tay, palibasa ano? Okay. Time check tayo. 9:15 ng umaga. At inaantay pa rin natin na magbukas yung gate ng venue dito sa Ortigas, tabi ng MRT station. Dinaabangan rin natin kung dadating ba yung mga senador na mangunguna sa BRC committee, BRC hearing, ikalawa. At syempre yung mga witnesses, dahil sabi, maliban sa Brave 18, lalabas din daw ang panibagong witnesses, no? Yung 14, meron pang 7 na bago. Yan, Fearless 14, tapos Valiant 7. So ito yung sitwasyon dito, no, sa labas. As of
Ilang minuto na lang bago mag alas 10 yung itinakdang oras para sa sinasabing hearing ulit dito sa flood control scam. So abangan natin. Mike, sir. Sir, paano pag ano? Itutuloy niyo pa rin ba, sir, pag ano? Pag wala mga senador, siyempre hindi na. Because kanina pa kami sinabihan na Lahat ng may utos ito ay yung mastermind ng magnanakaw. Kaya sinusunod ng mga puliano. Sino ba na mga puliano ito? Pakausap. because he will speak before the Senate. Invited ko siya na magsalita pero mukhang hindi siya naabisuan na hindi dito ang venue. So wala kaming alam ngayon kung matutuloy pa dahil ang sabi sa amin by 9 o'clock ayaw nila magbukas. Anong plano niyo ngayon? We are going to coordinate with the group of Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta. If they have changed the venue, we will proceed. Ano ang mangyari tuloy, sir? Tuloy ito. Kasi ito ng last day ng Senate Florimon. Tell all na to eh. Ito na yung tell all. Kaya kami lahat pumunta. Kasi maririnig natin ang katotohanan. Pero yung style martial law, wala eh. Tinakot ng may-ari at ang gabi pa. Nagsasalita Paano pa. ba kung pwede ano? Meron tayo prueba. Pero pinagtatakpan nila ang mga nagtatakip sa buwan. Kailangan sama-sama tayo lahat para malaman ang katotohanan. Maliwalag kami nakawan. Bakit nagsiwalang tulatan itong mga kabatas natin? Mga senador, mga opisyales. Pinapagalitan pa yung nagsusumbong. Kaya saan kayo nakakita na pagkalakaw sila pa nagbibintang? Maliwanag ang mastermind dito, si Martin Romualdez at Marcos. Walang iba. Meron kami prueba na sila nagtatakaw ng kamay ng bayan. Ayaw sila lumabas. Ngayon, nilalabas ko namin. Magpatay man kami yung hindi, lalabas ko at lalabas. Itong mga magtalakaw nito, ito na ang pinakamasamang pagtalakaw sa buong mundo. Malalaman nyo rin tama yan. 3 minutes na lang, 3 minutes. ABS ang sabi. Okay, go ahead, go ahead. Sige, go. Sir, ano ba yan natin dito ngayon, sir? Bakit po tayo nandito? Para mag-attend yung ano, naghanap sila ng ibang lugar ngayon. Dahil pinagbawal dito, sino magbabawal? Yung mga magtalakaw. Dahil ayaw kang lumabas. Sinasabi ko na, bago nila ako mapatay, ang magtalakaw dito, Martin Romualdez at Marcos, silang dalawa lang. Meron kami prueba na sila nagtatakaw ng kabanang bayan. Kompleto po kami, lalabas namin lahat ngayon. Sir, ano ba tayo mangyari? Itutuloy natin, sir. Ha? Ano ba tayo mangyari? Itutuloy po natin to. Itutuloy, maski saan tayo mapunta, itutuloy. We will join. Naghahanap na kami ng ibang lugar para makapagsalita. We will join. Malalaman nyo rin mamaya. Pero Anong sabi mo, Speaker? walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo, ang nagtanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung sila magpigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Wala yung sinasabi niya ng 2,500 flood control. Binubula lang tayo, wala yun. Ninakaw ng nila ng pera. Kaya ayaw nila makakalaman. Kaya antayin niyo po, naghahanap na po ng lugar para makapagsalita kami lahat. Ano ba justify mo kayo, sir? Mag-testify na kayo. Testigo na kayo. Magtestigo ako, sasabihin ko po. Testigo po siya. Totoo lang siya sabi ko, kung ikulong ako, okay lang. Patayin ako,
sinasabi ko lang sa Okay, dito muna. May tumatawag sa kanya eh. Sandali po, sandali po. Hindi daw makadaan. Time check tayo, 9:30 ng umaga. So hindi pa natin sigurado kung matutuloy dito sa venue sa EDSA ang ikalawang BRC hearing. Ano pa i-expect natin mga kabayan yung araw? Ay, may lalabas mo ng mga bagong negosyo sa kabayan. Wala po inaasahan ng aming So time check tayo, 9:30 ng umaga at ito yung sitwasyon ngayon dito sa EDSA. No? Dumating nga si Manong Chavit at sabi niya isa siya sa mga magsasalita sa magaganap na hearing dito sa ikalawang BRC hearing po. Wait lang. May bagong venue mo. Ito tuloy pero Siguro na po, padali natin yung mga pasahero natin. Galing na namin